Ipinapaliwanag ng system na ang turbo amplifier ay isang turbo boost level 65 na mga bahagi ng kotse o airplane engine modification na maaaring makapagpataas ng power output ng malaki. Ang sistema ay nagbigay ng tala na ang bagay ay personal na koleksyon ng punong guro. Nagdududa si Yiwu kung dapat bang gamitin ang bagay na iyon dahil pribadong koleksyon iyon ng prinsipal. Kung ang bagay ay direktang ginamit ng ganito, masisisi ba siya ng principal? Kahit na ipinangako niya na itago ang bagay sa kanyang pangalan? Tanong ni Wise, hindi siya magdadalawang isip dahil matagal nang hindi nagagamit ang gamit na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay ngayon ay nasa bulsa niya, kaya ito ay pag-aari ni Yiwu. Nang marinig ni Yiwu si Wise, sa huling mga salita ay nagalit si Yiwu, at agad na nataman ang maliit na robot. Humingi na lang ng paumanhin si Yiwu sa principal, dahil wala siyang choice kundi gawin ito. Kaya agad na gumawa si Yiwu ng asul na kristal mula sa turbo amplifier upang lumikha ng isang bagong epic item na tinatawag na Turbo Force Field Generator. Pagkatapos ng pagbabagong anyo, ang patlang ng puwersa ng pag-urong ay mas malakas at sa gayon ang tagal at tibay nito ay nadagdagan din ng nasa sabik. Kaagad ni Yiwu ipag-utos sa Turbo Force na lutusin upang umabante. Ang tool ay maaaring tumagos sa kalasag at agad na kumikinang, handa na upang sirain ang higanting pulang kristal sa kanyang harapan. Habang si Miss Siyo at Mayola ay nakatingin at lubos na humahanga. Napagtanto nila na nagawang gamitin ni Yiwu ang energy field sa parehong particle para masira ang initial force field na meron ang red crystal. Ipinaliwanag ni Yiwu na ang mga kagubatan na may parehong antas at hindi makakakansela sa isa't isa. Ang layunin ay gamitin ang reverse forest field upang i-confine ang magic energy ng kristal sa loob ng maikling panahon upang bumuo ng short circuit sa loob ng shield. Tamang-tama, nagkaroon ng short circuit sa kalasag, na nagpahiyaw at kirot sa bawat isa sa loob na parang tinamaan ng malakas na kidlat. Maging ang kanilang mga damit ay agad na nawasak at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga sugat. Ang short circuit ay napakalakas na naging sanhi, ng kanilang buhok ay naganap na nakalbo. Nagpatuloy pa rin ang tatlo sa pagiyak, sumisigaw para humingi ng tulong, at ang kalasag ay hindi sapat na malakas upang mapaglabanan ang maikling circuit na naganap sa loob nito. Nakakita si Yiwu na ang kalasag ay pumutok sa dulo ng shield, at siya ay ganap na nakapasok sa loob nito. Sinabi ni Yiwu sa dalawa na sundan lang siya. Lahat ng tao sa loob ay itinapon sa malayo at ang napakalaking butas ay lumabas. Napagtanto ni Yiwu na minamaliit niya ang kapangyarihan ng Magic Crystal Explosion, kahit na nagbago na siya sa defensive talent, nahihirapan pa ring huminga ang binata hanggang sa iminulat niya ang kanyang mga mata at napagtanto na may nakaupo sa mismong mukha niya. Naramdaman ni Yiwu na napaka-awkward ng posisyong ito, ngunit hindi agad tumabi Mayola at nagtanong kung okay lang ba si Yiwu. Sinabi ni Yiwu na alisin agad sa mukha ng babae. Samantala, si Miss Siyu ay natapon at nahulog sa ibabang bahagi ni Yiwu. Nakakainis talaga ito, ngunit sa halip ay sinabihan ni Mayola ang kanyang dalawang kasamahan na tumingin sa langit dahil sa kasalukuyang lumiliit ang galactic gap sa kalangitan at hindi lumalabas ang makadyos na halimaw. Nag-comment si Miss Siyu na napakaganda dahil ang ibig sabihin ng kanilang mga pagsisikap ay nagresulta ng manda ng hindi pinapansin ang pag-uusap ng dalawang batang babae. Hiniling ni Yiwu sa kanila na agad na lumayo at huwag magtsismisan sa kanyang katawan tulad ngayon. Pagkatapos na muling makatayo si Yiwu, nilapitan niya ang tatlong major na nag-activate ng crystal at nagulat siya na hindi pa rin patay ang tatlong tao matapos tamaan ng malakas na parliament ng malakas na pagsabog. At pinipilit pa rin nilang tumayo habang dumadaing sa sakit ng buong katawan. Lumapit si Yiwu sa isa sa kanila at nagtanong ng mabuti, sino sila at ano ang pakay nila. Nag-alok si Yiwu na tumulong sa pagsagip sa kanilang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawa ng napakalakas ang tao at saka sinabi na ang Church of the Land of the Old World King ay palaging mananalo matapos sabihin na biglang umilo ang katawan ng lalaki at sumabog ito sa harap mismo ni Yiwu. Inaasahan ni Yiwu na sasabog ang lalaki. Ayon sa kanya, isa ito sa pinakamalupit na paraan para pagtakpan ang pagkatao. Sa kabutihang palad, nagawa ni Yiwu na lumikha ng isang proteksyon na kalasag ang kanyang pagtatanggol na talento ay napakalakas sa oras na iyon. At nagawang pigilan ni Yiwu ang pag-atake sa iba pang mga lalaki. Dahil gusto niyang panatilihing buhay ang isang natitirang lalaki upang malaman ang mga detalye. Gayunpaman, biglang tumawa ng kakaiba ang lalaki, muli at nagpatuloy sa pagsasabing mabuhay ang simbahan ng lupa ng lumang hari,
habang si Miss Siyu at Mayola ay nagsimulang magpanik nang lumiwanag ang katawan ng isa pang lalaki. Nag-alala sila na tulad din ng lalaking ito yung nauna, napamura pa si Miss Siyu, dahil lahat sila ay handang mag-alay ng sarili nilang buhay upang maglihim ng mga sikreto ng kanilang pinanggalingan. Ayon sa kanya, ito ay isang napakamasinsinan at napakalupit na pagsasanay sa paghuhugas ng utak. Bigla namang natigilan ang lalaki. Tumigil ang liwanag sa katawan niya at yumuko siya sa harapan ni Yuwo. Tila, maaari ring gumamit si Yuwo ng mga kasanayan sa paghuhugas ng utak. Ito ay ang mind control skill na may tagal ng activation na 60 segundo. Ang kalbong lalaki ay lumayo pa sa pagpapatira pa sa harap ni Yuwo at sabihin ang dakilang bagong Diyos. Gustong marinig ng mga tao ang iyong mga turo. Laking gulat ni Yuwo nang makita ang ugali ng taong iyon. Isa pa, tinatawag siyang Diyos kahit na kinokontrol lang ni Yuwo ang pag-iisip ng taong iyon, talagang nambobola ang taong iyon ng ganito. Lumapit si Miss Siyu kay Yuwo at nagtanong, "Kailan ka pa natuto ng ganyang mind control skills?" Sagot ni Yuwo kay Missy, "Masyado kang nag-iisip dahil hindi ko pa nagamit ang mind control skill na yon. So gagamitin lang ni Yuwo para sanayin ang kanyang mga kamay." Hihilingin ni Yuwo kaagad sa lalaki na magbigay ng napakalinaw na paliwanag tungkol sa lumang simbahan ng Old World King Landing at sa layunin ng lalaki sa 1 minuto. Kaya agad na ipinaliwanag ng lalaki na ang Old World King's Landing churches at underground churches na may maraming mananampalataya sa underground na simbahan. Ang mga bully ay nagmumula sa lahat ng antas ng pamumuhay at kung saan mayroong maraming matataas na tao at makapangyarihang tao. Bagamat ang bawat isa ay may iba't ibang katayuan at ranggo, lahat sila ay may iisang layunin, na salubungin ang pagbabalik ng sinaunang Diyos. Tanging ang pagdating ng sinaunang Diyos ang maaring magdulot ng katapusan ng mundo at humantong sa sangkatauhan sa isang napakatalino na bagong mundo. Tanong ni Yuwo, maaari bang lumikha ng bagong mundo ang mga sinaunang Diyos sa mga huling araw na ito? Maaari ka bang maniwala sa ganitong uri ng katarantaduhan? Kahit na iyon ay mas hindi mapagkakatiwalaan kaysa sa inaasahan na ito ay magwawakas sa buhay na ito? Nagtataka din si Yuwo kung bakit sabay na lumitaw ang pagpapatawag ng isang sinaunang Diyos at isang halimaw na umaatake sa lungsod. Ano ang relasyon ng dalawa? Biglang sinabi ni Miss CEO na marami talagang mga simbahan na sumasamba sa mga sinaunang Diyos sa mga tao, ngunit ito ay mga mababaw na organisasyon lamang. Kung tutuusin, wala pang nakakita kung ano ang hitsura nito sa oras na iyon. Sinabi rin ni Mayola na ang Old World Folk Landing Church na ito ay matatagpuan sa mga tunay na sinaunang Diyos. Naiintindihan na ni Yuwo ngayon ang kanilang paraan ng pagtawag sa mga sinaunang Diyos o hindi, mauunawaan na niya ngayon ang kanilang paraan ng pagtawag sa mga sinaunang Diyos. Ngunit ang tanong ng binata, ano ang pinagmula ng malaking red magic crystal at ang tato sa katawan ng lalaki? Ipinaliwanag ng lalaki na ang tato ay isang sagradong pattern ng magic, kaya ang mga taong pinili lamang ng Diyos ang may karapatang magpatato. Tungkol naman sa magic circle at crystal table, may mga pamamaraan para ipatawag ang mga sinaunang Diyos, ngunit dahil hindi sapat ang level ng lalaki, hindi niya talaga alam ang mga detalye. Nagalit si Yuwo at sinigawan ang lalaki na parang itinatago ito. Mabilis na ibinagsak ng lalaki ang kanyang ulo sa lupa at sinabing hindi siya nang ahas na magtago ng anuman sa sinaunang Diyos dahil sa tingin niya kay Yuwo ay isang dakilang nilalang at isang sinaunang Diyos. Ang lalaki ay patuloy na inuuntog ang kanyang ulo sa lupa hanggang sa dumuyugo ito, habang sinasabi na siya ang pinakamatapat at tapat na tao sa sinaunang Diyos. Sinabi pa ng lalaki na kaya niyang ibigay ang kanyang buhay kung gugustuhin ng Diyos, at hinding-hindi siya mangangahas na linlangin ang Diyos. Sa tingin ni Yuwo, sa kanyang puso, nang makitang masyadong relihiyoso ang taong ito. O masasabi mong baliw siya dahil sa kanyang katapatan ay nagpadugo ng ulo ng lalaki, ngunit hindi siya nagreklamo. Pagkatapos ay nagtanong pa si Yuwo, ano ang koneksyon sa pagitan ng Landing Church of the Old World Kings at ng kasalukuyang pagsalakay ng halimaw? Sa nanginginig na boses, sinabi ng lalaki na ito ay napakahalaga dahil, pagkatapos ng lahat, ang pag-atake ng halimaw sa lungsod ay binalak ng lumang King's Landing Church dahil ang pagpapatawag sa sinaunang Diyos ay nangangailangan ng hindi mabilang na pagpapatawag ng dugo, lahat sila ay kailangang magsakripisyo. Nang muling sinabi ng lalaking nabubuhay, sa Old World King's Landing Church. Muling nagliwanag ang kanyang katawan, at handa na siyang sumabog. Mabilis na umatras si Yuwo para yakapin si Miss Siyu at Mayola. Habang gumagawa ng hadlang para protektahan sila,
Sa kabutihang palad, kasabay ng pagsabog ng lalaki ay ligtas na silang tatlo sa loob ng harang. Napamura si Yuo, dahil halatang wala pang 1 minuto. Ngunit ang taong iyon ay biglang nawala ng kontrol. Hinulaan ni Yuo, kapag natama ng ulo niya at nabaliw, baka masira ang utak niya at ma-out of control. Nang tumingin si Yuo sa dalawang babaeng nasa harapan niya, na-awkwardan at agad sa pagkakayakap at bumitaw sa kanilang dalawa. Humingi ng tawad si Yuo, habang nagtatanong kung okay lang silang lahat. Sa kabutihang palad ay maayos sila. Nagpahayag sila ng kanilang pasasalamat dahil nailigtas sila ni Yuo sa oras. Lumapit si Yuo sa Crystal Shard at naisip na pagkatapos ng mahabang panahon. Sa wakas ay nakakuha si Yuo ng isang kasiyasyang resulta, ngunit ang lumang simbahan ng Land King ng mundo ay talagang hindi madaling harapin. Hindi lamang sila makakapagplano ng mga halimaw upang salakayin ang lungsod, ngunit maaari din nilang ipatawag ang mga sinauna at mas makapangyarihang mga Diyos mula sa mga powerhouse na nagmamalasakit lamang sa paggawa ng pera at mas makapangyarihang mga Diyos mula sa kapangyarihan. Sinira na ni Yuo ang kanilang mga plano. Iniisip ng binata na ito kung lilito sila upang hanapin siya. Anuman ang kanilang mga susunod na hakbang, gagawin ni Yuo ang lahat upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Naglabas si Yuo ng medyo maliit na piraso ng kristal. Ipinaliwanag ng system na ang data mula sa Magic Crystal ay hindi alam. Napagtanto ni Yuo na ang kanyang kalaban ay tiyak na nagsagawa ng espesyal na lihim na paggamot sa Magic Crystal upang hindi ito matukoy. Katulad ngayon, tumawag kaagad si Yuo kay Wise para ma-detect ang crystal sa loob ng maikling panahon ay nagawang kilalanin ni Wise ang crystal at ipaliwanag na ito ay isang Blood Demon Crystal. Ito ay pino mula sa mga sinaunang Magic Crystal at dugo, at ang bahagi ng dugo ay binubuo ng halos dugo ng tao at isang maliit na halaga ng dugo ng halimaw. Sinabi ni Wise na maraming tao ang napatay para gawin ang kristal. Kaya ito ay talagang masama. Sa palagay ni Yuo na ito ang tinatawag na sakripisyo sa sinaunang Diyos sa pamamagitan ng dugo, ngunit kakaiba, bukod sa dugo ng tao, mayroon ding dugong halimaw sa kristal. Napagtanto ni Yuo, parang ilang beses na talaga siyang nasangkot sa malaking gulo. Ang kanyang communicator ay patuloy na umuugong ng maingay at siya ay nasa mundo ng ilang beses. Ang kanyang tagapagbalita, naghinala ang binatang ito na ang pagkakamali ay nangyari dahil sa interference mula sa kristal. Biglang sumigaw si Mayola na sinasabi sa lahat na tumingala sa langit. Sa kasalukuyan, ang puwang sa kalangitan ay nabubuo ng napakalawak. Sinabi ng batang babae na kahit na ang spacecraft ay tumigil sa pagbubukas ng bitak sa kalangitan ay hindi pa ganap na nawala. Tila ang pagsira lamang ng isang magic circle ay hindi maaaring ganap na pigilan ang summoning ritual. Na nagtaka si Yuo, matutuloy pa ba ang leveling? Kung patuloy na susubukan na sirain ang buong magic circle, lalo pa niyang ilalantad ang kanyang kinaroroonan at gayon din ang kanyang mga pamilya para mas maharap sila sa mas mataas na panganib. Ngunit ang pagsuko lang ay hindi garantiya na ang space crack ay titigil sa pagbukas. Habang si Yuo ay nakatuon sa pag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Biglang lumitaw ang isang lobo na halimaw sa likuran niya 1 segundo bago si Yuo ay tinamaan ng pag-atake ng halimaw. May lumitaw na Sum-Ira sa halimaw sa isang atake lang, tapos ang malalim na boses ng isang lalaki ay nagsabi na hindi niya inaasahang makikita si Yuo sa lugar na yon, isang araw hanggang sa hindi na namamalayan ni Yuo ang hitsura ng isang halimaw sa likuran niya. Nang mawala ang halimaw, lumitaw si Senior Cheng na may kumpiyansa ng ngiti. Tinanong niya kung natakot o nagulat ang presensya niya sa kanilang tatlo. Agad namang lumapit si Mayola kay Chang at mukhang tuwang-tuwa nang makita ang binata. Ngumiti din si Yuo, nakatingin kay Cheng. Ngunit naisip ng binatang ito na si Senior Cheng ang tunay na panganib. Ganun pa man, si Yuo na nagpahayag pa rin ng kanyang pasasalamat dahil nailigtas muli ng kanyang senior ang kanyang buhay. Ngunit ipinaalala ni Miss Yuo kay Yuo na huwag maging masyadong mapagpakumbaba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mababang antas na halimaw na hindi posibleng magdulot ng masyadong malaking pinsala kay Yuo. Habang si Miss Yuo ay hindi pa natag sa lalaki dahil narinig Miss Yuo na si Cheng ay ang pulang lalaki ng grupong Huangzheng na hindi na natili sa koponan at madalas na pumunta sa 9th Zone upang magtipon. At parang kakaiba dahil lumitaw si Cheng pagkatapos nilang siraing tatlo ang energy shield. Tinutukan ni Miss Yuo ng baril at sa ulo ni Chang at sinabing mahirap paniwalaan si Cheng. Kaya si Miss Yuo ay mabangis na nagtanong,
Ano ang gusto ni Cheng kahit sinabi na ni Mayor na wala siyang naramdamang negative energy kay Chang, Missy, hindi pa rin niya pinansin. At sinagot iyon ni Chang. Bagamat may ilang mga kontradiksyon sa pagitan nila sa pinakamataas na antas, hindi ito nangangahulugan na silang dalawa ay kailangang magkaaway sa isa't isa. Kaya in Cheng hiniling kay Miss Siyu na alisin ang kanyang armas at hindi kailangan maging kaaway. Sinabi rin ni Yiwu na ang kasalukuyang problema ay higit na mahalaga at ang mga pangunahing alitan ng nakaraan ay dapat isantabi upang malutas ang mga problema sa kasalukuyan at sa pagdaragdag ni Cheng, ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay magiging mas mahusay. Bagamat ang kanyang mukha ay nakangiti at ang kanyang puso, si Yiwu ay nakangiti, ng palihim dahil siya ang nagkusa na mag-propose sa kanyang sarili. Nagplano si Yiwu na magpanggap na pinagkakatiwalaan muna si Elder Cheng. At pagkatapos ay dahan-daang magsalita hanggang sa ibunyag ng nakatatanda ang lahat ng sikreto na mayroon siya. Sa wakas si Miss Ko ay iniligpit ang kanyang baril at sinabi na kailangan niyang magbigay ng puwang kay Yiwu. Pero hindi ibig sabihin ni Missy na nakaalis na sa kanyang pagdududa kay Cheng. Dahil kung tutuusin ay hindi naman madaling maloloko, ang magandang babaeng ito ng maskara ng kabaitan ni Chang. Hiniling din ni Yiwu kay Senor Cheng na huwag masyadong mag-alala kay Miss Ko, dahil madalas maingat ang babae, hindi niya sinasadyang maghinala sa mga nakatatanda. Kaya inisip ni Yiwu na misunderstanding lang ang senior at sinabi rin ni Cheng na misunderstanding lang yon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng nakatatanda na nakatira din siya sa Zone Sham, kaya nais niyang tumulong sa paglikas ng mga tapat na residente sa paligid ng mahabang panahon at isang maliit na tirahan sa paligid. Ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng isang pagsabog at nagmamadaling tingnan ang sitwasyon. Sinabi ni Yiwu na sila ang nagpatunog ng pagsabog na iyon dahil katatapos lang nilang sirain ang Magic Circle. Ngunit sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, may isa pang Magic Circle. Napansin din pala ni Senor Cheng ang kakaibang luha sa langit. Inimbitahan ng senior. Mabilis mong isasara ang dimensional na luha bago iyon. Sinabi ni Yiwu na ito ay isang walang pag-iimbot na pagkilos. Ngunit bakit payag pa rin ang mga nakatatanda na lumahok dito? At sumagot si Chang dahil Sham ang kanyang bayan. Puno ng magagandang alaala ang lugar kaya ayaw niyang masira ito. Ayon kay Cheng matapat na ipinaliwanag na ang pangungusap na ito ay isang pahayag ng mataas na emosyonal na katalinuhan. Samantala, ang argumento para sa mababang IQ ay ang pagkumpleto ng isang misyon na ganito kalaki, ay magreresulta sa kanyang pagkuha ng bonus mula sa koponan. Nakatulong ang single na ito sa kanyang promosyon noong gusto nilang ipagpatuloy ang misyon na sirain ang bilog mismo. Sumunod, naman ay sinabi ni Mayor na malamang na hindi siya sasama dahil nag-aalala siyang wala siyang maitutulong at magiging pabigat lang sa lahat. Ngunit ipinaliwanag ni Yiwu na ang katotohanan ay hindi ganoon. Nagpapasalamat siya kay Mayorla dahil sa perception ability niya. Nahanap nila ang unang tagmang bilog, kaya napakahalaga sa kanila ng kakayahan ng dalaga. Ganoon din si Miss CEO na lumapit kay Mayola, sa pagsasabi na ang mga kakayahan ng batang babae ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa kanya. Kaya't hiniling ni Miss Ko kay Mayola na mas maging masigasig dahil malapit na nilang hanapin ang natitirang bahagi ng Magic Circle. At pagkatapos ay pupuntahan ang lugar ng kanyang mga magulang ni Mayola. Sa pagdinig ng mga salita ni Miss CEO ay naging mas masigasig si Mayola at gagawin ang kanyang makakaya upang matulungan sila. Ngayon ay excited na silang apat na magsama-sama para hanapin ang mga natitirang battle circle. Sa oras na iyon nagtanong si Yiwu kay Cheng kung sino ang magpapaliwanag ng partikular na impormasyon bago nila simulan ang pag-atake sa susunod na Magic Circle. Sinabi ni Yiwu na walang problema at maaari silang mag-usap. Habang naglalakad patungo sa susunod na lokasyon pagkatapos nilang mahanap ang lokasyon ng pangalawang Magic Circle, tinanong ni Senior Cheng kung paano sirain ang enerhiya na iyon. Sumagot si Yiwu na hindi niya magagamit ang parehong paraan tulad ng dati. Kaya kailangan ni Senior Cheng ang ibang paraan dahil ang protection device na ginamit na Magic Circle ay ginawa ng Huang Zhen. Laking gulat niya nang marinig niya ito. Ngayon lang niya nalaman na ganoon pala. Hindi nakakagulat na lahat sila ay naghinala na ang Huang Jiang Group ay nakikipagsabuatan sa nasabing simbahang iyon. Sagot ni Miss Ko sa isip niya bakit nagkukunyaring hindi alam. Dahil si Cheng ay isang pulang lalaki. Mas marami siyang alam kaysa sa kanilang tatlo kaya lumaki at ipinaliwanag ito ni Cheng sa halip na magmakaawa sa harap nila. Nang marinig ang sarkastikong pananalita ni Miss Siyu, at ngumiti lang si Cheng ng alanganin, at sinabi ni Cheng na siya ay isang ordinaryong miyembro lamang sa halip na isang pulang lalaki.
Pero ang sabi Yuwo na makatwiran ang mga hinala ni Miss Siyu bukod dito, ang kasalukuyang sitwasyon ay mahirap ipaliwanag ng walang hindi pagkakaunawaan. At sinabi ni Cheng na maaari lamang niyang ipaliwanag na ang grupong Huangjiang ay hindi kailanman pumipili ng mga tao sa negosyo, at hindi mahalaga kung kanino ibinebenta ang kanilang mga armas, hanggat maaari silang gumawa ng pera. Kaya ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapaliwanag ng anuman. Kinumpirma ni Yuwo sa mga salita ni Sheng.